Ang Cubao ang binansagang center of the universe. Kung maligaw raw kasi sa Kamaynilaan, bumiyahe lang pa Cubao. Hello, morning! Saan po pinaka-safe na bumaba papuntang Cubao Expo? At tiyak na makararating na sa paroroonan. Arriving at Manolos Station. Yan ang mga tutuklasin ng mga Gen Z friends kong content creator. Sina Spark, Shaner, at Rian Simon. Ang We The Future Kaya nandito kami ng We The Future Boys para gumawa ng isang misyon. na ang misyon sa buhay ay tumuklas ng bagong kaalaman. At aktibong mag-share ng awareness tungkol sa social issues ng bayan. Good morning guys! Nandito kami ngayon sa Cubao Station, papasok. With the future, biyahe na kayo. Ito ang fun fact na pabao namin. Hindi lang sa mga taong may malaking ambag sa kasaysayan, ipinangalan ang mga estasyon sa LRT2. Ang ilan kinuha sa pangalan ng kalsada kung nasaan ang mismong istasyon. Tulad ng isang bihira na ngayong prutas. Guys, so nandito na kami ngayon sa Anonas. Anonas Station. Alamin na rin natin yung history, pre. Alam mo may history to. Anonas Station for custard apple. Custard apple dahil daw sa Anonas Station. Puno daw dito ng mga anonas na prutas. Noong unang panahon, sa lugar na kilala ngayong Barangay Quirino Project 3, marami raw puno ng anonas o custard apple. Kamag-anak ng atis o Anona reticulata. Pero kalaunay naubos sa mga puno ng anonas at napalitan ng mga gusali at kalsada. Alright mga ka-wonder, nandito na kami sa Katipunan Katipunan Station, baby! Anong bakay natin dito mga pare? Pre, kailangan natin alamin dito sa mga local dito sa taas kung alam ba nila yung history ng Katipunan Station. Sir, Pero okay may po ba? question po kami sir. May idea po ba kayo sa history ng Katipunan Station? Mga Katipunero. Tama, tama. Nasagot ba nila ang inyong katanungan? Pero isa sa mga naisip namin at nalaman namin na ito palang Katipunan Station ay yung pinakaunang underground train Train station station, na no? makikita mo dito sa Pilipinas. Malalim rin yung pinanggalingan. Kumbaga, dapat alam natin yun eh. Mula entrance ng Katipunan Station, pababa ng platform, may lalim itong 15 metro o 4 na palapag ng gusali. Ang dalawa pang istasyon ipinangalan naman sa mga puno, ang Santolan at Antipolo. Noon, Santolan Station ang pinakadulong station ng LRT2. Alam niyo ba na ang Santolan Station ay maraming santol? Ang Santolan Station ay nanggaling sa pangalan na Sandorico. Sandorico. Parang scientific name. Pero taong 2021, nadagdagan pa ito ng 2 istasyon, Marikina, Pasig at Antipolo. Ang Marikina Pasig Station matatagpuan sa boundary ng Marikina at Pasig. At ang huling istasyon ng LRT2 pasilangang bahagi, ang Antipolo Station. Mula sa puno ng tipolo o antipulo, sa Ingles, breadfruit. Ganito na rin yung feeling natin kapag nasa out of country tayo. Usually puro lakad, commute. Konting lakaran na lang, kaya niyo yan. Kuys, dalhin mo kami sa pinakamasarap na sumanan. Yun! Yun ang gusto ko! Yun! Isa sa mga na-realize ko habang nagko-commute ako papuntang Antipolo is sobrang safe na yung space sa LRT. Sa akin naman, yung conveniency ng pagkaroon ng public transportation. Kung gaano dapat natin mas palakasin
ang transportasyon dito sa Pilipinas. At kasama din doon sa buong experience namin, naintindihan namin na ikaw din mismo bilang isang commuter, yung gagawa ng paraan para maging enjoyable yung biyahe mo. Ang LRT2 hindi lang tayo inihahatid sa ating patutunguhan, biyaheng balik tanaw rin sa ating kasaysayan. Ang bawat bago ng tren sa LRT2 may lapad na humigit kumulang 3 metro. Kayang magsakay ng mahigit 200 pasaherong nakaupo at mahigit 1,000 nakatayo. Sa biyahe ng LRT2, kadalasang may 40 bagon. Humigit kumulang 190,000 na pasahero ang nasaserbisyohan nito kada araw. Approaching train bound to Antipolo Station. Ano masasabi niyo sa pagsakay sa LRT? Mas mabilis po yung biyahe. So every time na may lakad kayo? Yes po, ma'am. LRT po, para less po. Lalo na po pag ganitong oras po na-traffic po sa daanan. O kuya ikaw, kaaral ka? So lagi ka nag-LRT pag papasok? Bakit? Kasi ito lang po yung way na papunta sa school po namin. Okay. Ano kumusta yung biyahe mo lagi? Smooth lang naman po. Mabilis lang. Ayon sa administrator ng LRTA na si Attorney Hernando Cabrera, 60% ng kanilang pasahero mga estudyante. Dahil ang kada station ng LRT2 malapit sa mga university. Based sa usual na speed natin, yan, nakalculate yung approximation yan kung ilang minutes. Isang minutes. Oh, usual ang speed natin is around mga 60. From Recto to Antipolo, based dyan, ilang minutes? From Recto to Antipolo, using... Usually yan, mga kanya yung mga 45. Kasi hindi kasama dyan yung dwell time yung tigil sa stasyon. So madadagdag pa yan. Tigil naman, ilang minuto Usually tigil? 20 seconds ang dwell time. Sa kasalukuyan, mayroong 10 tren na umiikot sa LRT Line 2. Kapag doon kasi nagkaroon ng malfunction ng mga tren, hindi na nila ito isinasama sa mga bumibiyahe. Para na rin sa seguridad ng mga commuters. Bukod sa aberya sa tren, hindi rin maiiwasan ang problema sa platform area, kung saan may ilang mga pasahero ang nahuhulog sa mismong release ng tren. Ang madalas daw magkaroon ng problema sa LRT2 ang Katipunan Station, ang kaisa-isang underground station sa Maynila. Bakit kaya takaw aksidente ang Katipunan Station? Pag nandito ka, hindi mo makikita yung release. Okay. Okay. So may optical illusion ngayon, pag may dumating na tren sa kabila, akala mo tren mo yun. So ang gagawin, at nangyari na to 3 beses na, magmamadali ngayon yan. O, akala niya tren yan, di ba? Only to find out na yung tren na yun sa kabila pala. Malalaglag. Bilang aksyon, nilagyan na ng harang ng pamunuan ng LRT ang pagitan ng dalawang istasyon. Bukod dito, mayroon din mga marking kung hanggang saan lang pwedeng tumayo ang mga commuter. Sa libo-libo sumasakay sa LRT kada araw, ang pinakamahalaga raw para sa pamunuan ng LRT ang siguruhing ligtas na makararating sa kanilang destinasyon ang mga pasahero. Kaya dalawa yung usually naka-assign na gwardiya namin. Yung isang guard doon sa special section, tapos meron tayong guard na yung roving guard. So magmula, lalakarin niya yan.